Ang dami nagja-jogging dito, kakwentuhan, no? Kabilaan po yan. Malawak kasi kalsada rito, tsaka mukhang magandang mag-jogging talaga dito sa lugar na to. Alam, malamig dito Sikip ng daanan dito. Grabe, ganda. Grabe. Ang ganda ng bundok, kakwentuhan. Hoy, welcome na welcome tayo, kakwento ng maligayang pagdating bayan ng Gabaldon, Nueva Ecija. Heto na pala. Grabe, linaw ng tubig Wow. So mabato lang, no? Pero ang linaw ng tubig Kita niyo yung linaw ng tubig Kaya magpapagas muna tayo para dire-diretso yung ating paglalakbay, 2 bars. So i-full tank muna natin to, kakwentuhan. So plano natin pumunta ng Aurora after ng Tambike, sa may Gabaldon at sa may Pacific View. Yan. So pero nagbabalak din tayo pumunta ng ng Kasiguran, Aurora. Kaya kung saan nasalanta ang bayan ng Aurora ng bagyong Uwan. So tayo ay magsusuot muna ng gloves para sa ating biyahe. Yan. Philippine Arena, siguro may mga 1 oras ang ating biyahe doon. Pero mag-Google Map tayo. Tama, 55 minutes. So hindi po tayo dadaan ng expressway, kakwentuhan. Tayo ay magba-backdoor ulit dahil mas gusto kong dumaan sa backdoor dahil marami tayong nakikitang mga bagay-bagay doon sa backdoor. Para hindi rin tayo antukin, kakwentuhan. Kaya mas pinili natin pag pauwi, mag-expressway tayo, kakwentuhan. Yan. After ng Tambike, possible po na pumunta tayo ng ng Aurora. Okay, check everything. Importante, lisensya. At yung ating rehistro ng motor, dapat lagi po natin dala yung, kakwentuhan. May haba ng pila ng bus dito Okay, mukhang nire-renovate yung Bus Carcel Station Monumento. May nakita tayo mukhang in-extend nila. Yan. Nasa monumento na po tayo, kakwentuhan. At dito po tayo dadaan sa MacArthur Highway. Yan, dahil maaga pa, kaya okay na okay tayo dumaan sa backdoor. Yan, dito sa MacArthur Highway paghapon, nako, sobrang traffic dito. Mas lalo na pag weekdays. Yan, today is Saturday, umaga. So far, pagpasok natin sa MacArthur, maganda yung bungal sa atin dahil hindi naman traffic, kakwentuhan. So dire-diretso yung biyahe natin. Yan, ito, dadaanan natin ang Malinta Exit, Valenzuela, Malanday. Yan, papuntang Bulacan po, kakwentuhan. At tagus natin, tatawirin natin ang expressway. First time din natin makakapunta ng Philippine Arena. Yes, sa totoong buhay. Sa reality, talagang hindi pa tayo nakakapunta ng Philippine Arena sa vicinity niya. Kaya now ay makakapunta nabubulong na naman tayo. Makakapunta tayo ngayon doon, kakwentuhan. Kaya pag nagpas natin dyan sa tulay na yan, Valenzuela na po yan, kakwentuhan. So entering na tayo sa Valenzuela City. Yan, dito, kakwentuhan, pag napunta kayo ng Valenzuela ay mag-iingat po kayo sa mga stoplight. Dahil pagdating ng Valenzuela ay mahigpit po ang kanilang alituntunin dito po. Napaka-disiplinado ng mga tao dito sa Valenzuela City. Talagang gusto ko dumaan talaga sa mga ganitong backdoor. Yes, bukod sa marami tayong sasakyan na makikita at marami rin tayong nakikitang mga establishmentong mga hindi pa natin nakikita talaga, no? Syempre pag nagba-backdoor tayo, expected natin maraming mga tumatawid, maraming mga lumiliko. Yan, dapat natin papantayin niya, kakwentuhan. So dapat hindi tayo bira ng bira sa ating silinyador. Alright, meron tayong 37 minutes. Malapit lang pala talaga, no?
Yan. So ito, dire-diretso na po tayo dyan. Ayun. Yan. Yan, pagtawid natin ng expressway, yan, dyan na po yung ano, papuntang Philippine Arena. Maaga pa lang, ang dami ng mga nagbumotor. Oh, may checkpoint. May checkpoint. Maaga sila, maaga. Ito nga pala kakwento, may bago tayong setup dito. So, in-extend lang natin. Ang problema natin dito, hindi kaya pag dumadaan tayo sa rough road, no? Bumababa siya. So mamaya adjust natin, papalitan natin. So hindi na tayo mag-extend kasi bumababa siya. Pero kapag umaalog siya, bumababa siya. So ang gagawin natin, palitan muna natin. Yan, dito may gasoline station. So palit muna tayo dito. Yan, buti may dala tayong extra. So ito, ikakabit natin. So papalitan natin. Okay. So siguro malamang ito muna gagamitin natin. Ito. So hindi ko lang alam kasi walang rubber eh. Ito may rubber. Mukhang ito na lang siguro. Tanggalin muna natin. Mukhang hindi advisable yung na to. Yung may duktong. So hindi siya pwede. Yan. So ito na lang yung clamp na lang. Mukhang okay pa to. Yan po, napalitan na natin kakwentuhan. Ginamit na natin yung clamp. So mukhang hindi effective yung ating ginawa na nag-extend tayo ng para sa ating 360 cam. Bumababa kasi. Yan, tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbiyahe. Nandito pa rin tayo sa Valenzuela City. At papunta na tayo ng Malanday o Malinta. Itong lugar na to talagang binabaha to pag may mga bagyo-bagyo. Hindi ka hantokin dito talaga kakwentuhan. Kasi ang daming mga dumadaan ng mga sakyan. Kasi kailangan mo mag-ingat talaga eh. Yung pag-iisip mo nagiging alisto. Dito pinapataasan yung kalsada. Kasi nagbabaha dito. Yan ang problema, pag pinataasan mo yan, kawawa yung mga nasa ilalim na lugar. O sana sabay-sabay tinataasan, kaso hindi naman. Well, para magdire-diretso lang yung daloy ng trapiko, siguro okay yan. Yan, itong lugar na to, binabaha to. Naku, grabe yung baha dito. Talagang to. Yung 7-Eleven na yan, naku, grabe yung lubog sa baha dyan. Nung last year ata yun, no? May vlog kasi ako nyan eh. Nakapunta ako dito, napuntahan ko. Ang ganda ng kalsada rito, kakwentuhan, no? Tapos ito yung LRT. Tama ba? Oo, LRT to, oh. O yung PNR na dati. Mas madali lang pumunta rito sa lugar na to dahil nga meron ng tren. Yan, ito yung SM Marilao. Alright, nasa Bulacan na pala tayo kakwentuhan. Yung nga lang, natakpan sila ng LRT o train station dito sa Marilao. Meron na lamang tayo 15 minutes at makakarating na tayo. Para lang tayo na sa probinsya, no? Yes, actually itong Marilao ay hindi ko lang alam kung matatawag din probinsya, Bulacan. Pero parang ito yung dinadaanan natin na parang probinsya talaga. Ang dami nagjo-jogging dito, kakwentuhan, no? Kabilaan po yan. Malawak kasi kalsada rito, tsaka mukhang magandang mag-jogging talaga dito sa lugar na to. Malamig dito, Ito yung expressway. Yan.
So ngayon pa lang pala tayo tatawid ng expressway. Ako, dami nag-jogging dito, bikes. Yan, mabilis lang tayo nakarating dito, kakwentuhan, no? 50 minutes o wala pang 50 minutes? Sir! Nakita ko na. Oh, hindi pa. Doon banda. Ayun, nakita natin kasamahan natin. Hi. Ano ba yan? Ah, Ba't mo higit ka? Pumasok. saan ba yung Okay Cafe? Doon sa bandang unahan. Katabi malapit sa KFC. Sarado pa, 10 AM pa bukas eh. Ah, okay. Kaya dito na ako pumunta. Hindi, kumisak pumunta ako doon kaya ako nakapag-picture. Palit na lang ako dito. Ah, okay, sige. Alright, kakwentuhan. Tapos na yung aming short tambike dito sa Philippine Arena. Ngayon naman ay pupunta tayo ng Gabaldon. So hanggang Gabaldon lang po tayo kakwentuhan. Dahil actually 4 hours yung biyahe natin papuntang Gabaldon. Mga alas 2 tayo makakarating. So babalik pa tayo. So di na tayo makakapunta ng Pacific View. Siguro next time na lang, no? Yan. So ngayon ay bibisitahin natin ang Gabaldon, Nueva Ecija. Yan, para makita natin yung scenic view ng Gabaldon. Alright. Teka lang, mukhang may nakalimutan tayo. Opya. Sabi na, yung susi na iwan natin. Sabi na, naiwan natin nakabukas. Lintik na yan. Yan. So kabit natin dito. Alright. Sabi na. Yun, bungot pa lang sa atin ay traffic na. Oh my goodness. Traffic, tapos sumarang pa ito. Siguro dito lang traffic sa may kanto. Yan. Pupunta tayo sa bypass Santa Maria. Yan. So dito lang traffic sa may intersection. Yan, kakaanan din tayo dito kakwentuhan. Oh, traffic talaga. Thank you sa iyo. Yan. So bira na po yung mga ganong drivers na nakakaintindi. Salamat. Yan, nasa Governor Halley Avenue po tayo kakwentuhan. At siguro mga ilang meters lang ay pag-going na tayo ng Santa Maria Bypass Road. So darating tayo sa may Gabaldon Arc ay around 1:45. Yan, sana dire-diretso yung biyahe natin. Alright, nandito na po tayo sa Pandi. Alright, Pandi. Ito po ay Santa Maria Pandi Road. Ito po rin yung ating tinatahak sa kasalukuyan, kakwentuhan. Yan, tayo lang mag-isa lumarga ngayong araw after ng Philippine Arena tambike ng mga Zontes Honors Crew. Yan, shoutout po sa mga ating nakasama kaninang umaga. Talagang meet up lang po dahil na-miss na kami ng aming mahal na presidente na si Alex. Shoutout kay Sir Alex. Yuhuu! Oy, mukhang piyesta pa yata rito, Pistang Bayan. Pandi Bulacan. Ay, wala pala silang helmet. Makakasingit ka tayo dito. Sila madali makakasingit eh.
Alright. Traffic pala dito sa Panty, no? Kasi masikip yung daanan dito. Kaya kailangan nating maging biyasa sa pagdating sa singitan dito, kakwentuhan. Yan na, open na, open. Pero masaya duman sa mga ganitong lugar, kakwentuhan. Unang-una, gising ka. Tapos marami kang makikita mga bagay-bagay dito. Oy, naku, dandaan lang kayo. Okay, madali kayo dyan. Diretso pa rin tayo, kakwentuhan. Oh, may mga enforcer dito. Alright. Sikip ng daanan dito. Pero masaya dumaan talaga dito, kakwentuhan. Actually, nahasa yung ating pagsingit-singit sa mga ganitong daanan, yung mga masikip. Oh my God! Ito, kakwentuhan, palabas na tayo. Actually, papasok na tayo ng Plaridel Bypass Road. May layong konti na lang. Ang kulit, no? Kaya pinadaan kasi tayo ni New Ways dito sa mga sulok-sulok na daanan, no? Dito sa Bulacan, para makapunta tayo sa Plaridel Bypass Road. Yan na po yung Plaridel Bypass Road. Maluwag na kalsada po yan, kakwentuhan. So makikita nyo namin daanan dito, talagang salubungan lang. Yung mga motor lang talaga makakasingit dito, kakwentuhan. Or kapag may mga open area na kayang sumingit yung mga sasakyan, makakasingit naman. Alright. Yan, ito na po yung Plaridel Bypass Road. Yan, maayos yung daan dito, pero may mga iba rito na talagang rough road. Pero most of the road ay okay naman to, kakwentuhan. Yan, nakakailang beses na rin tayo dumaan dito sa bypass road na to. Ngayon ay siguro mga pang-apat. Etong tinatahak natin ay pwede na ito pag-going Cabanatuan City. Yan, darating tayo sa ating pupuntahan sa may Gabaldon Arch ay siguro mga 1:30 ng hapon. Wow, ganda rito. Sarap bumiyahe, kakwentuhan. Okay, nagkaroon na naman tayo ng vacant time. Dapat ng mga nakaraang linggo pa, kaso nag-uulan, yung mga bagyo. Ngayon ay nakalabas ulit tayo. Ang sarap mag-ride, wala ng pagod o stress kapag nagre-ride tayo, kakwentuhan. Ito, kakwentuhan, papasok na tayo ng Barangay Kalasag. Anong province na ito? Ng San Ildefonso, Bulacan. Ayan. So Bulacan pa rin ito, no? Ang laki pala ng Bulacan talaga, no? San Ildefonso, Kalasag. Ang alam ko, pinakadulo ng Bulacan is San Miguel, tama ba? Paki-correct na lang ako, kakwentuhan, sa ating comment section sa baba kung San Miguel ba yung pinakadulo ng Bulacan, kung magagaling tayo ng Manila. Time check is alas 10:40 ng umaga. Yan, sandali lang po yung aming tambike sa may Philippine Arena. Yan, near Philippine Arena, sa may Dunkin Donuts. Bihira lang kasi kami magkita, kami mga Zondes owners. Kahit sandali lang, okay na yon, sapat na yon, kakwentuhan. At least hindi lang kami sa chat nagkakaroon ng interactive, pati physical, no? Nagkakaroon kami ng interactive. And this is good
para sa mga grupo ng tulad nitong Zontes. Sarado. Oh no! Saan ang daan? Holy cow. Sarado yung daanan. Putsang ina. Teka, tingnan natin yung mapa natin. Tingnan natin kung saan tayo dadalhin nito. Huwag ang layo. Sarado yung daanan. Lintik na yan. Iikot pa tayo. Oh my goodness. Ano ginagawa yung daanan dito? Paano tayo makakatawid? So dito po kakwentuhan. Sir, saan pwedeng daanan dito? Walang ibang daanan? Tama, bukta. Sa ano? Sa Aurora? Hindi ko na tumulento. Merong arko ron. Makikita. Okay. Makakaroon. Ganun din ang daan mo. Ah, dito rin labas ko. Oo, diretso na yun. Ah, okay. Sarado. Sige, salamat kuya. Yes. So sarado. So sa kabila tayo, iikot tayo. So yung kanina yung Kalasag dun ata. Yan. Tama, sa Kalasag. Tapos kakaliwa tayo. Dapat pala kumana na tayo kung sinabi kagad D-Ways. Siguro bigla lang discover yung construction doon. Kaya hindi nakita ng ating map. Buti malapit lang. Kasi wala nang ibang way, kundi yun lang talaga yung ating papasukan eh. Ay, hindi pa tayo nakakalayo, nasa Bulacan pa rin tayo kakwentuhan. wala pa tayo sa Cabanatuan. Sa kabila tayo. So yan, ang labas din naman natin doon yung kanina sa may ginagawang construction. Pinadaan tayo ni Waze dito. Anong lugar ba to? Actually Bulacan pa rin naman nga ito. Ito yung tagos doon sa may ginagawang daanan, no? Talagang one way lang talaga. So hindi natin alam kung kakasya yung dalawang sasakyan na salubungan. Kasi kung dumaan itong truck na to, yan, malabo na makapuslit yung isang sasakyan. Mukhang itong dinadaanan natin ay dike. Talagang ginawa lang talaga ng daanan. Kasi sa kabila ay daanan ng tubig ulan, no? Oo, alam ko na to. May pinunta kaming resort dyan, private resort. Masikip talaga yung daan dyan. Pag salubungan, dala ko yung kotse. Meron ako nakasalubong ng truck dyan. Talagang gilid na gilid ako. Welcome to San Miguel, Bulacan. Yan. Tama ba kakwentuhan? Ito yung pinakadulo ng Bulacan, yung San Miguel, Bulacan. Ayan po ang kanilang arko. Yan, dito tayo sa San Miguel Road. Yan, pinapa-reroute tayo ni Waze kasi traffic sa may San Miguel Road, Maharlika. Yan, dito siguro yung best route para hindi tayo ma-traffic. Finally, lalabas na rin tayo ng Bulacan at papasok na rin tayo sa Nueva Ecija. So ito na po yung arko ng Nueva Ecija. Alright, Nueva Ecija, welcome me. Ang kulit ito. Nakakailang oras sa biyahe natin. Siguro mga 2 oras tayo. Yan, darating tayo doon ay 1:17. At least kahit paano umaaga-aga na yung pagdating natin doon.
Okay, Nueva Ecija, Gapan City. In God we trust. Ayos, diretso na yung biyahe natin ulit. Wala tayong nakikita traffic sa unahan, kaya maganda ang biyahe natin ngayon, kakwentuhan. Nung nakarang loop natin, North Loop, kaya magpapasalamat lang tayo kay Sir Carlo dahil nilibre niya tayo sa Dunkin. Kung naalala nyo yung gabi na umuulan, yung pabalik tayo sa grid, yan, tumambay muna kami sa Dunkin at nilibre ako ni Carlo ng burger at soft drinks ata yun, no? O kape, hindi ko na matandaan po yun. At ng Sting doon sa may Ilocos Norte. Yan, maraming salamat sa iyo, Carlo. Next right ulit kapag may mga pag may mga loop, yan, right ulit tayo, Carlo. At si Carlo din, no? Yan, ngayon kasi ay solo ride lang tayo, kakwentuhan. At pupunta nga tayo ng Gabaldon, Nueva Ecija. Kung kaya pa ng oras, kakwentuhan, pupunta tayo sa Pacific View ng Dingalan. Tignan natin kasi gusto ko rin talaga mapuntahan yung Pacific View, kasi Batanes daw yung lugar nun, no? Hindi ko pa nakikita ng actual yung Pacific View ng Dingalan. Napakaganda raw daw talaga doon, kakwentuhan. So ngayon ang target muna natin ay Gabaldon Arch. Yan, gusto natin makita yung scenic view ng Gabaldon. O nga pala, kakwentuhan, kung gusto nyo mag-avail ng OG products, ay good news po to, kakwentuhan, no? From 22%, ngayon ay 28% na yung ating discount na in-offer sa any product of OG. Kaya kung ako sa inyo, mag-avail na po kayo ng OG products, any dashcam or touchscreen display para sa inyong 4 wheels at motorcycle, kakwentuhan, ay available po lahat kay OG products po, kakwentuhan. At meron po tayong 28%. At oo nga pala din, kakwentuhan, kung mapapansin nyo, wala tayong touchscreen display sa ating panel. Ay sad to say, nung ating nakarang North Loop ay naputol po yung joint bolt na nagko-connect sa screen. Kaya kung makikita nyo sa ating screen, kakwentuhan, yan po yung nangyari sa ating touchscreen display na 7-inch. Pero wag po kayo mag-alala, kakwentuhan, joint bolt po lang yung naging problema. At ayos na po tayo ng bracket sa ating pinagkakatiwalaang kakilala, kakwentuhan, no? So nagpa-customize tayo ng bracket at pinalagyan natin ng shock absorber para maganda yung bounce niya at para tumibay din, no? Kasi yung nabili nga natin, yung joint bolt nyo kasi masyadong manipis at medyo mahaba kasi. Kaya pag dumadaan tayo sa rough road, talagang bibigay po yung kakwentuhan. Kaya ang ginawa natin, pina-customize natin at nilagyan na natin ang shock absorber para maganda yung bounce niya kahit nasa off-road tayo, kakwentuhan, pag dumadaan tayo sa mga rough road. So hindi pa natin alam yung amount. Sasabihin po natin yan next time po, kakwentuhan, sa next video po natin, kakwentuhan. So i-content din po natin yan, kakwentuhan, yung tungkol po sa pag-customize ng bracket para sa ating 7-inch touchscreen display, kakwentuhan. Pero yung mismong screen ay wala pong problema, joint bolt lang po yung tanging naging issue talaga, kakwentuhan. Alright, kung makaka-avail po kayo, kakwentuhan, so yung ating link ay nasa ating description below, kakwentuhan. Napaka gandang offer na po yung, kakwentuhan, 28%. Wow! Now yung ginagamit nating navigation ay yung pansamantala ay yung ating phone.
Sana sa next ride ay matapos na po, or maybe next ride. O baka December na po magawa yung ating bracket, yung magandang bracket. Pina-customize po natin yung kakwentuhan. Yan, dire-diretso po rin yung ating biyahe dito sa Gapan City ng Nueva Ecija, kakwentuhan. Yan, dire-diretso yung biyahe natin dito, kakwentuhan. Wala tayong na-encounter na any build ng traffic. So maliban na lang sa stoplight, kakwentuhan. Nasa bayan po tayo ng Gapan, kakwentuhan. Ito ata yung pinaka-sentro ng Gapan City, Nueva Ecija. Uy, tatlo sila. Sandwich yung nasa gitna. Wow. Ang ganda ng flood control nila dito, kakwento, no? So inaayos nila. Wow. Anong lugar to? San Leonardo, Nueva Ecija. So, nakalabas na tayo ng Gapan City. So, meron pa tayong mahigit 1 oras ang biyahe papuntang Gabaldon Arch. Ay, sarap ng biyahe natin, kakwentuhan. Yan. So, lakas ang loob natin na solo ride lang tayo, kakwentuhan, ha. Ayan, so nandito tayo ngayon nandito pa rin tayo sa Nueva Ecija, San Leonardo City. Yan, nalagpasan na natin yung Gapan. Ang laki ng gasolina nila dito, kakwentuhan, no? Lawak. Yan, bago kayo mag-proceed doon, may stopover dito, itong gasolina na to. Pwede kayo mag-CR, may convenience store din sila dito. Yan, then may kainan din sila dito. Sarap dito. Grabe. Bago sa paningin natin, fresh na fresh, kakwentuhan. Resume drive. Yan. So, yung lugar na to ay pangakong tinapad road, kakwentuhan. Malamang ay alam na po ninyo itong lugar na to, kakwentuhan. Tayo ay hindi pa. Dahil ngayon pa lang tayo makakapunta dito, kakwentuhan. At sa may Gabaldon, grabe. Gusto natin mapuntahan talaga yung Gabaldon na yan, kakwentuhan. At yung sana yung Pacific view ng Dingalan. Alright, let's go! Ang lawak ng kalsada dito, kakwentuhan, no? Nasa pangakong tinupad pa rin tayo, no? Nandito pa rin tayo sa Nueva Ecija. Ang ganda rin ng kalsada rito, kakwentuhan. Sementado na hindi naman tayo tumatalbog. Kasi may mga ibang semento talaga na tumatalbog tayo, no? So ibig sabihin, hindi panday-panday yung pagkakagawa ng concrete. May mga road construction dito. May flyover to, so hindi pa pwedeng daanan. Yan, Nueva Ecija Aurora flyover. Yan, under construction pa rin, kakwentuhan. So pinapa-divert tayo dito, kakwentuhan. Uy, rough road. Wow. Naalala ko yung biyahe namin sa North Loop sa Cagayan. Ganito rin yun, eh. Kaso mas malapad lang itong dinadaanan natin. Nakadiretso pa.
Kain tayo ng alikabok. Ayan, dito hindi na sementado na dito. Alright, sisiw lang yan sa ating motorsiklong Zontas 400G. Yan, itong tulay na to ay tinatawag na Cava Bridge. Masyado na luma, no? Kaya meron tong bagong tulay dito. Palayan City, Cabanatuan City pa rin siguro ito, no? So 12:32 ng tanghali. At yan, meron na lamang tayo mga 30 minutes kakwentuhan at nasa Gabaldon Arch na tayo. Sana mapaaga pa natin kakwentuhan, ha? So estimated arrival natin ay 1:09 ng hapon. So tingnan natin, 1:08. So tingnan natin kung mapaaga pa natin yan. Depende pa rin yan sa takbo natin kakwentuhan. Yan, dire-diretso pa rin yung takbo natin dito kakwentuhan. At yan, nagkakaroon na ng mga zigzag road dito. Hindi, Nueva Ecija Aurora Road pala ito kakwentuhan. Pero nasa Cabanatuan City na tayo kakwentuhan, ha. So may mga road construction pa rin dito kakwentuhan. Yan, pero okay naman, no? So walang problema sa pagdating sa traffic dahil maluwag po ito kakwentuhan. Nakikita natin mga kabundukan dito kakwentuhan. Wow. Yan, Barangay Santola na po tayo. Yan, dito kakwentuhan, Palayan City. Okay, Dinggalan Reservoir. Okay, so diretso pa rin tayo kakwentuhan. Okay, yung Palayan City pala kakwentuhan ay sakop pa rin ng Nueva Ecija. Yung kanina nadaanan natin yung city hall ng Nueva Ecija. Alright, so nagdodoble ingat tayo. Doble ingat lang. So wag basta-basta mag-overtake kakwentuhan. Dapat calculate muna bago mag-overtake. Wag magpapasikat basta-basta kakwentuhan. Kasi minsan nakakadisgrasya din yung magpapasikat. Pa yung kakwentuhan lang yan, ang kakwentuhan. Grabe, ganda. Grabe. Ang ganda ng bundok kakwentuhan. Bata pa. Sabay tao eh, bata eh. Welcome to Laur. Ganda dito kakwentuhan. Ganda dito. Puta, tinatakay yung helmet natin ng hangin. Ganda ng puntok dito kakwentuhan. Wow, ganda kakwentuhan. Grabe, ganda. Puro puno. Parang sinadya yung puno. Woo! Grabe. Sarap ng experience natin kakwentuhan. Woo! Uy, mga bikers, ingat kayo kakwentuhan. Grabe, nakaka-relax talaga dito kakwentuhan. Hindi pa tayo nakakababa kakwentuhan, ha. Nasa biyahe pa tayo pero yung nakikita natin na tanawin dito, grabe. Oh, wow. Ang ganda naman dito kakwentuhan, no. Wow. Grabe. Grabe, ganda. Nakakatuwa kakwentuhan. Baka sabihin ito, baka sabihin ng mga audience natin eh, napaka OA natin. Hiraulo. Grabe, ganda. Grabe, na-relax tayo, sobra-sobra. Yung mga nakita natin na magandang tanawin na katulad nito kakwentuhan. Wow. Hoy, welcome tayo kakwento ng maligayang pagdating bayan ng Gabaldon, Nueva Ecija. Ito na pala. Woohoo!
Grabe naman. Wow! Ang ganda! What a beautiful mountain! Dito po sa Gabaldon, kakwentuhan. Wow! Grabe! Huh! Ang ganda, grabe. May mga dumarating o patuloy pang dumarating dito sa Gabaldon Arch. Yan, makita niyo po, isang grupo po. Wow! Grabe. Ang layo na narating mo ha. Mentos ha. Oh, grabe yung view dito, kakwentuhan. Sobrang ganda ng view dito. Ito, kakwentuhan, first time natin nakarating dito sa Gabaldon Arch. Yan, makikita niyo yung ating view na napakaganda naman, kakwentuhan. Tapos dito may mga karating lang na grupo na magpapapicture sa arch. Grabe, sobrang ganda rito. Talagang mapapahinto ka sa lugar na ito. Yan, so merong ilog, may flood control sila dyan, kakwentuhan. Grabe, ang linis ng tubig oh. So ito yung agila ng Gabaldon Arch. So ito po yung pangalan. Wow, grabe. Whew. Grabe, ang ganda rito. So yeah, may patuloy pang may mga dumarating dito, kakwentuhan. Saan kaya sila papunta, kakwentuhan? Magla-lunch muna tayo kasi parang nanginginig na yung aking tuhod. Actually 1:30 na, so try natin makapunta sa Pacific View. Kasi medyo maaga-aga pa naman. So hindi lang natin alam kung ilang oras ang biyahe sa Pacific View from Gabaldon Arch. Pogi, ilang oras pang biyahe papunta Pacific View? Pacific View. 2 oras pa. So malayo-layo pa pala. 2 oras pa. Thank you ha. Shoutout kay Pogi. Yan. So 2 oras pa. Siguro 1:30, 4 o'clock. Kaya pa kaya yun? Nag-iisip ako. Siguro kain muna ako. Then siguro pagkakain tsaka tayo makakapag-decide. So kakain muna tayo. Ito ay bulalo. Okay. Yes, yung kainan. Malapit lang dito sa Gabaldon Arch. Dahil lumpiang gulay. Hap. Grabe, gutom ako. So, ang sabi may 2 oras pagpunta sa Pacific View. Pero hindi pa natin na-check sa map kung 2 oras nga. Manila? Manila po, yes. Dinayo ko lang po talaga itong itong Gabaldon.
Doon sa Pacific View, marami nagpupunta ngayon doon. Sa Pacific to sa Cabanatuan. Dito po sa Dingalan. May Pacific din ba dito? Shoutout po kay Kuya. Pepe. At ang kwento, yan. Thank you very much, sir. Hindi na tayo matutuloy sa Pacific View. So, meron nakapagsabi rito, meron daw magandang paliguan dito sa Gabaldon. Yung tinatawag nilang Calabasa River. So, yun yung pupuntahan natin ngayon. Mas malapit lang. Sinearch ko, nasa 4 kilometers lang from dito sa Gabaldon Arch. Ngayon ay yun ang pupuntahan natin, kakwentuhan, no? Tignan natin kung gaano ba kaganda yung river na yun, yung Calabasa River. Yan, 12 minutes lang from here. So ganun kalapit lang, kakwentuhan. Okay, so tignan natin kung gaano siya kalapit. Ayun, malapit lang siya. So yun na lang siguro ang ating pupuntahan, kakwentuhan. Siguro next time na lang yung Pacific View. Dapat mas agahan pa natin. Dapat alis tayo na sa bahay mga 5 or 4. Yan. Alright. Opya. So, Calabasa River. Kasi alas 2:30 na, kakwentuhan. Alas 2:30 na. Kasi ang biyahe sa Pacific View nasa 1 oras. So 3:30 abutin tayo doon. Gagabihin tayo, baka wala tayong makita na view. Ano kayang meron sa Calabasa River? Yung sabi na marami doon mga kubo-kubo doon na pwedeng arkelhain for cottage. Kaya siguro yung mga nakita natin mga nakasasakyan, siguro doon ang punta nila. Grabe, sama talaga ng tiyan ko. Grabe, nabusog ako doon ha. Isang kanin lang, tapos isang order ng bulalo, tapos lumpiang gulay. Ayos, solved na. Tapos 2 palamig na buko juice. Wow. Dapat pala pag may mga pupuntahan tayong mga malalayong lugar, no? Dapat pala alas 4 aalis ka na. O alas 3 pa ng madaling araw, no? Para pagdating mo sa mismong destination, okay na okay. Saktong-sakto yung oras. Yung oras na guguli mo doon. Marami pa naman next time. Hindi naman tayo maubusan ng next time. Oh, ganda. Grabe. So dito kakwento, yung kalsadahan dito sementado, inaayos, no? Yung kabilang part ay okay na. So pero may mga kalat-kalat pa rin. So yung iba ay tuloy-tuloy pa rin yung pagsasaayos ng kalsada rito. Yan, dito stop and go. Kasi nga 1 lane lang yung gumagana ang kalsada rito. Maganda yung pagkakasemento na nila rito, diretso. Sa Manila tatalbog-talbog ka eh. Hindi pantay. Ang ganda nga rito, kakwentuhan, no? Saan ang entrance? Dito? So ito po yung Calabasa River na sinasabi nila, kakwentuhan.
Ito yung Calabasa River. So, tignan natin. Grabe, linaw ng tubig oh. Wow. So mabato lang no, pero ang linaw ng tubig oh. Kita niyo yung linaw ng tubig no. Ang laki nito. Tapos merong APB na nire-rent doon. So hindi ko lang alam kung magkano yung APB doon. So dito ang daming cottage. Wow. Tapos sa paligid ay mga bulubundukin dito sa Nueva Ecija. Grabe. Nakaka-relax dito. So hindi lang natin alam kung magkano yung mga cottages dito, yung rent dito. Siguro hindi na lalagpas ng 500 pesos. Alam ko meron pa doon sa dulo, meron pa doon eh, may part pa doon eh. Yan. Pero ang linaw ng tubig, grabe. Sarap magtampisaw. Makwentuhan, so hindi na natin napuntahan yung Pacific View dahil nga masyado na tayong hinapon ngayong araw sa biyahe natin. Kaya eto, malamang alam na lang karamihan itong Calabasa River. At ngayon lang natin nalaman na meron palang ganito dito sa Gabaldon. Akala ko yung Gabaldon Arch lang ang meron dito. So hindi pala. Masarap mag camping dito, kakwentuhan no? Yeah, siguro next time Pacific View naman yung ating pupuntahan. Or Kasiguran, Aurora. Babalik na tayo ng Maynila, kakwentuhan. At hanggang dito lang muna yung ating kwento, itong Calabasa River. So short no, short time tayo. Anyway, next time agahan natin yung biyahe sa mga ating pupuntahan. Alright, kakwentuhan. So hanggang dito na lang muna yung ating kwentuhan. At kung naibigan nyo yung ating kwento ngayong araw ay makikisuyo lang po tayo, kakwentuhan. Please subscribe to my channel, si Pepe at ang kwento. Thank you very much. Calabasa River.